Hola mga katropa, nandito naman po tayo para magbigay ng konting kaalaman sa inyo at saka sa mga kasama nating nanonood ngayon. Ito ay regarding sa isang actually kadalasang nai-experience ko na to bilang isang notaryo publiko, ano. Ito yung tungkol sa open deed of sale na sinasabi nila. Okay? Kadalasan kasi meron yung mga pumupunta sa office at nagpapanotaryo ng tinatawag nilang open deed of sale. Ano ba itong open deed of sale? Ito ay blank form. Okay? Blank form na yan na nakalagay doon. Walang nakalagay actually na kung minsan, wala actually nakalagay na pangalan ng seller o kaya buyer. Kadalasan itong nangyayari sa pagbenta ng mga sasakyan. Meron naman yung iba na nandun na yung pangalan ng seller pero walang pangalan yung buyer. Kasi ang ginagawa nila kasi pag yung iba binili yung sasakyan from the original owner, so nakalagay na yun ng pangalan ng original owner pero hindi pa alam kung sino talaga yung magiging final na buyer nung sasakyan. Kaya nililib nila na blank yung buyer. Hindi ko naman sinasabi na ito ay bawal yung mga ganong yung ganong sistema, kasi with all due respect sa mga ahente ng sasakyan, okay lang namang ganon yung sistema nila. Ang mahirap lang kasi dito, kung nakahanap na sila ng buyer, pupunta na yung buyer dun sa notaryo publiko at magpapanotaryo. Ang mahirap kasi dito mga katropa, ang nandun lang na mag-a-appear doon sa harap ng abogado is yung buyer. Siyempre yung seller wala. Kasi nabili na yan mga months or days before pa na maibenta doon sa final na buyer. Kaya kasi may mga ahente nga in between. So ito i-explain ko lang na yung mga ganyan kasing mga dokumento, kung sa akin at saka yung mga ibang abogado o notaryo publiko na pinapangalagaan yung kanilang lisensya para mag-notaryo, hindi namin pipirmahan yan. Bakit? Kasi meron sa baba ng deed of sale yung tinatawag naming acknowledgement, nakalagay doon na yung mga parties, yung buyer sa seller ay personally nag-appear doon sa harap ng abogado. Ang nag-appear lang naman is yung buyer. Tanungin mo yung buyer, kilala mo ba itong taong nakapangalan dito na seller? Hindi rin niya kilala kasi hindi naman siya talaga yung kumuha doon sa talagang original owner ng sasakyan. So again, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Medyo ingat po tayo sa mga ganitong transactions. Yung mga open deed of sale, actually pati lupa, may nakita rin ako ganyan eh. Ganun din yung sistema. Ayaw nilang ipangalan kaagad sa kanila, kaya nililib blank nila yung buyer. Ngayon ipapanotaryo nila sa abogado. Yun nga, sabi ko, this is not to malign o kaya paninira sa mga ahente ng mga sasakyan na ganyan. Ang gusto ko lang emphasize dito is be careful lang, kasi baka later on gusto na niyang i-transfer yung sasakyan sa inyo o kaya yung lupa para ma-register. Ang problema, walang notaryong walang abogadong gustong magnotaryo. Meron naman siguro yung iba dyan. Ewan ko lang meron siguro. Pero nasa sa inyo na. Anyway, nasabi ko naman na yung situation doon. Meron kasi doon sa baba yung acknowledgement na sinasabi na the personnel appeared. Kaya kung minsan yung iba na lang ang ginagawa nila, okay, nonotaryohan ko yan, pero ilalanggay natin dito sa acknowledgement na ang talagang nag-appear lang is yung buyer, hindi yung seller. So ganun yung sistema ng iba. So again mga katropa, hopefully meron tayong natutunan ulit sa araw na to. See you around.